pwede bang magbayad na ng SA tax kung wala pang extrajudicial settlement at mga tagapagmana? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Mga ka-property, ang SA Tax Amnesty ay extended hanggang June 14, 2025 na lang po. Kaya doon po sa mga gusto mag-avail para mababa po ang babayaran nilang SA Tax, kailangan po natin humabot before the June 14 deadline. So kung tayo po ay wala pa pong extrajudicial settlement, maigi po ay unahin na po natin magbayad ng SA Tax. So here are the 5 steps po kung paano po magbayad ng SA Tax para tayo maka-avail ng amnesty. Number 1, pumunta po tayo sa BIR at inform po natin na tayo po ay magbabayad ng SA Tax based sa amnesty law kahit wala pa pong extrajudicial settlement or EJS. Letter A, magdala po tayo ng death certificate ng decedent or namatay na owner ng property. Letter B, certified true copy of title and tax declaration. Letter C, valid ID po na namatay at yung naglalakad or magbabayad ng SA Tax. Letter D, kailangan po ang affidavit of self-adjudication. Number 2, pagdala na po natin ang requirements. Mag-request po tayo sa BIR ng computation for tax dues based on the value ng naiwang property ng namatay. Number 3, mag-fill out po tayo ng SA Tax Amnesty Form or ETR at magbayad po tayo sa mga accredited banks ng BIR. Number 4, bumalik sa BIR at ipakita ang ating proof of payment at humingi po tayo ng Certificate of Availment para tayo may proof na nakabayad na tayo ng SA Tax under the SA Tax Amnesty Program. Number 5, pag kompleto na po ang requirements at may extrajudicial settlement na din po ng lahat ng tagapagmana, pwede na po natin i-formally i-transfer ang property ng namatay sa mga heirs or mga tagapagmana. Kung may tanong po kayo, comment lang po kayo sa baba. Dito lang kayo kay Kuya Broker at wala pong iwanan. Kasama sa learning, kasama sa buhay. God bless po sa ating lahat.